All right. Welcome back everyone to your paboritong Tres Super Marios. Thank you again sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Nung isang araw, dalawa, top 10, Project Pilipinas number 6, number 1 naman yung deep dive sa Best Political Podcast. Thank you also for your support. Top 10 podcasts na tayo sa Pilipinas deep dive. Thank you for your support. I'm sure hindi ito dahil kay Ronald Llamas dahil andun naman siya sa lahat ng ibang podcasts. Kasi kung siya yung common. Parang reklamo yun ah. Parang hindi naman siya sa amin lang, so wala, I cannot credit him. I'm sure yung RRM natin, my future talaga. Ito lalo yung gumamit ako ng Shogun Edition. So Ronald Toronaga. Kamusta kayo, Sir Ronald Toronaga? Kamusta naman dyan? Ayun sa likod oh. Shogun. Attorney Gamboa, kamusta naman kayo, sir? Happy birthday. All good. Okay, Mark, parang underground ka ba ngayon? Sa ko. Japanese restaurant. Aba, ayun, no? Parang Yakuza vibes tayo. Parang Shogun din. Naghanap lang ako ng private room dito. Ayun, private. Kapit ako ng wifi. Kaya private medyo maganda connection na. Hindi ako nag-delay ngayong yung episode. Baka magpakita si Kibuloy dyan, bigla may underground connection from Davao. Sir Ronald, ano bang alam mo dyan? Di ba sinend ko sa inyong dalawa nung weekend interview ko si General Torre, di ba? Na sabi niya, underman daw sila, yung 2,000 troops daw nila, kulang pa kasi ilan libong hektarya ba yan? May sariling airport. Ano ba to? Meron ba siyang underground na Hamas style tunnel? Ano ba nangyari? Meron pa yung resort sa bundok. Yung kanilang office sa tabi ng airport, ilan yun? 30 hectares yun. Iba pa yung bundok mismo. So, talagang hindi kakayanin, no? Kaya nga humingi na sila ng tulong sa army. May nag-reinforce sa kanila ng mga army ngayon, no? Pero, alam mo, kaya ayaw nilang bitawan yan dahil ang tingin nila, solid yung kanilang intel report. Mukhang yung kanilang intel report galing mismo sa mga members ng KOJC na nag-leak na nandito sa tunnel, nandito sa bunker, no, etc. Kaya nga may dala silang mga high-tech equipments eh. Yung mga thermal sa gabi, instrument, tapos yung mga listening instrument, heartbeat. tsaka meron sila ng mga iba-iba pang mga high-tech na mga hindi nabili sa Lazada. Yung mga seryoso talaga na mga instrument, hindi nabili sa Sir Ronald naman, yung mga gadgets natin sa Shopee. Pero Sir Ronald, do you think FBI could be involved here? I mean, the Americans have a stake, right? So, do you think meron silang over the horizon kung meron man, hindi yun aaminin. Kung meron man, hindi yun aaminin, no? Ang sasabihin nila, dati na kaming meron ganyan para sa mga earthquake. No? Yung mga listening devices sa Rabol, no? At saka parang nakuha na nila eh. Parang nalaman na nila na tawag dito, merong sorry. Okay ka lang, Ronald? You want to take a break? I'll give it back to Mark. May nahulog. Tapos, ang inaasahan nila anytime, dahil may surrender feelers eh. May mga nagsabi sa akin na may surrender feelers. Ang sabi naman ng iba, ng mga kontak ko sa loob, bakit tatangkilikin yung surrender feelers? Malapit nang mahuli. No? Ibig sabihin, ang tingin nila, parang nag-lockjaw na sila eh. Hindi na nila bibitawan ito. Kaya kahit inisyuhan sila ng TPO, Technical Protection Order, ay hindi sila umalis. At sa ngayon, pinaliwanag ng RTC judge na yung TPO na in-issue niya, hindi pinipigilan yung search. So pinapatanggal lang yung mga harang sa kalsada. Pinapapasok lang yung mga tao na nakatira sa loob. Pero hindi pinapatigil yung search. Siguro napagalitan ng DOJ yon. yung RTC judge na yon, na baka tinakot na yon, no? Mag-ayos ka. No. Yeah, I mean, nakakaya kay yung latest post ng ABS-CBN eh. May video yung abogado ni Kibuloy ng KOJC.
may banta umano sa buhay ni Kibuloy, kaya importanteng mapagbigyan ni PBBM ang hirit na written declaration na hindi siya basta ibibigay sa poder ng US. Ayon Una, sa abogado. Extradition yung fear niya. Malabo yan, Mark, dahil wala pa namang extradition request. Ikalawa, kailangan niya munang harapin yung mga kaso niya rito. No? Kailangan muna niyang harapin. Kaya walang extradition request galing sa US. At alam ng abogado yon. No? Drama lang nila yon, di ba, Ronald? To portray drama as a yun. victim of Alam US. nila walang na parang extradition na mangyayari. Pag na halimbawa parang sumuko isa siya, sa mga terms halimbawa niya para mahuli siya, sumuko. kahit sumuko siya o humuli siya o mahuli siya, hindi siya i-extradite. Mahabang proseso pa yun eh. Yung extradition process na yon. At saka uunahin yung mga nakasampa sa korte dito. Uunahin pa yun eh. Iba pa yung arrest order sa kanya sa Senado. Uunahin pa yun eh. Kung hindi, magmumukhang gago naman yung Senado, magmumukhang gago naman yung ating korte kung bigla siyang ipapadala sa Amerika. At lalo na, wala pa namang extradition request. Inuulit ko. Kaya yung drama yan. But Ronald, ang sinasabi nila, Scotland extraordinary rendition ang gagawin sa kanya. Meaning, hindi na ito dadaan sa formalities. Parang ginawa nila sa mga terror suspects, di ba? Kukunin nila sa Poland, ilalagay kung sa Egypt, Pakistan. Richard, ang extraordinary rendition, halimbawa, no, pupunta ka, magi-stop over ka sa isang bansa, no? Doon ka kukunin. Yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Doon ka sa pag-stop over mo, huhulihin ka. No? Tapos dadalhin ka sa ibang bansa, hindi sa Amerika. Sa isang bansa na walang rules sa torture, walang rules sa or Guantanamo, or dadaling ka sa Guantanamo. Diba? Yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Hindi ka rendition na nandito ka. No, yung rendition meron silang on the way, no? On the way, halimbawa, maghahanap ka ng bansa na walang extradition. Pupunta ka sa Portugal. Wala namang straight flight sa Portugal. Halimbawa, titigil ka sa isang bansa na may extradition, doon ka huhulihin. Yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Kaya lahat ito parang kwanto eh. Nagke-create lang sila ng fog para gumulo. Squid din, pusit din lang. Squid lang. Mark, baka naman supra-ordinary rendition ang inisip nila yung may different trip. Nagugulat ako sa buong sitwasyon na to. If pang-anim na araw na, di ba? Tagal nila doon. If this happened to any other Pilipino, kung ganito nila arestuhin yung mga ibang Pilipino, baka maraming magalit eh. No? Parang, umaabuso kayo. Parang this shows lang na kung gaano kadaming Pinoy ang ayaw din kay Kibuloy. Yes. Ito Ronald, parang ito naman talaga 99.9%. Actually, pwede sila mag-mobilize ng libo-libo sa Davao eh. Pero wala eh. Ang nandito talaga ay yung mga tao ni Kibuloy in their hundreds. Hindi libo ah. Huwag mong kalimutan, Davao is the biggest city in the country. Pero hindi naman sila nakaka-mobilize ng ganong kalaki eh. Diba? Wala ka mga VIP na nandun. Na yan, ha? Ayaw din nila kay Kibuloy siguro. Baka mayabang kasi. Diba? Luxurious yung lifestyle. May mga bunker pa. May mga gano pa. Pero yung mga membro, pinanlilimos. Yung mga membro, pinagbebenta ng OTAP. Yes. Yung mga membro, pinagtatrabaho sa... Pero Mark, nalaman yun dahil sa hearings ni Risa eh. Siyempre, hindi alam ng tao yan before yung hearings si Risa. But ako, hindi ko alam na ganun yung... Yes. So, kudos to Risa's hearings na booking talaga itong mga to. Hindi, tsaka basically, Katoliko ang Davao eh. Sabihin mo ba naman na anak ka ng Diyos? Di ba? Hindi lang yung kulto, religion. Di ba? Halos isang religion na yan eh. Anak ka ng Diyos eh. Usually ang sekta ay bahagi ng isang relihiyon. Itong kanyang grupo ay hindi bahagi ng kahit anong relihiyon. Hindi naman yan Kristiyano eh, di ba? Ronald, sinasabi mo ba kulto to, Ronald? It's really a cult. It's really a cult, no? Sa classic definition ng cult. Ang sekta kasi ay isang sect ng isang established religion. No? Yun yung branch out ka. Ito kasi parallel na eh. Ito, anak ka ng Diyos eh. No? Anak ka ng Diyos. Iba yun. ang isang nagtataka din ako na parang absent sa lahat ng mga pangyayaring ito ay si Mayor Baste. Di ba? Parang naglabas lang siya ng statement pero parang hindi mo siya nakita. Di ba? Delikado kasi, alam mo, delikado pag nagpakita siya. No? Pwede siyang tanggalan
ng NAPOLCOM Oo, ng legal kanyang implications. supervisory power over the police. No? Ah, Kung siya ay sumalang diyan sa isang hinahabol na pugante, no? May hinahabol na fugitive, tapos tutulungan niya, tatanggalin siya ng NAPOLCOM ng power over the local police. pwede pala yun. Kaya pala. Oo. Lalo ngayon kaaway niya sila Torre Kaya lahat. maingat siya kahit sa Mm. statement. Kahit sa statement Kahit maingat sa siya. statement. Hmm. Kaya pala. So, Talagang, kaya pala, they're hindi feeling ko it, di alam ba? yun. I mean, Hindi ko bakit wala siya tahimik. Marami Isang ng statement na president. nilabas. but Marami Mark, ng president na ganyan. pero Mark, before I go to Ronald, Mark, are you surprised by Sara and Digong releasing those statements of support for Kibuloy, or sa tingin mo ano lang yang hapya-hapya lang nila yan just to tick the box? I mean, sobrang risky for them to stand by Kibuloy at this moment na eh, 'di ba? Parang sinking ship na ito eh. Parang konti lang, isang statement lang nga nilabas nila eh. Buti pa nga si Bato pumunta eh, di ba? So Si you're Bato, saying ano lang yan, hapyaw-hapya, oh, pakitang so tao hindi lang. alam na nila it's a lost cause eh. Hindi siya bebenta sa public. It would only damage their own brands. Meron silang mga sariling laban na kinakaharap. Ito statement namin para hindi naman masabi na iniwanan ka namin sa Eres, sumusuporta pa rin kami sa iyo. O pero bahala ka na sa buhay mo diyan. Parang ganun yung nangyayari. We Yeah. wish you the Pero best. wala, Mga ganon. ang kaibahan kasi Mark, si Digong ang administrator nung billions Yun na nga yung problema properties eh. ni Kibuloy. Billions siya, hindi yan hundreds of millions, billions. Halimbawa yung 30 hectare nila tabi ng airport, billions yan. That's a prime lot. Tabi ka ng highway, tabi ka ng airport, no? Meron kang hangar, meron kang huge coliseum, 'di ba? Meron kang eskwelahan, meron kang TV radio program, no? Ang Mahal yan. tanong ko lang din, what will happen to the properties kapag naaresto si Kubuloy, kapag kinuha siya sa abroad, or anong mangyayari doon? Meron ba siyang mga anak, o si Duterte ba magte-take over? Paano bang Government ba mag-take over potential? government pa Well, magte-take depende over? kung mapapatunayan na ill-gotten yung wealth na yan. Kung mapapatunayan na yan ay galing sa criminal enterprise, pwede yang kumpiskahin, no? Pero mahabang proseso pa 'yun eh. No, mahabang proseso pa 'yon. So parang mahabang kasuhan sa korte yan. Yes, yes. Pero yung as administrator, no, meron yang special power of attorney, no? Okay. Ibig sabihin, pwedeng galawin ni Digong 'yan. So No, ibig pwedeng sabihin, galawin. habang mahaba yung kaso, nagkakasuhan sa korte, kung kukumpiskahin ng gobyerno, pwedeng si Digong ang magpatakbo. Yes, kung liquid 'yan, halimbawa cash, no? Pwede niya sigurong ilabas unless frozen. Unless frozen yung account. In-extend hanggang Kasi hindi naman February siya frozen eh. yung pag-freeze ng account. Oo, sa Diba? ngayon hindi Parang naman siya na yung Court frozen of eh. Appeals. Mm. Hanggang Feb na. Mark, Yung pag-freeze ng mga bank account. Mark, bakit parati kang concerned sa mga hereditary issues? Yung bati kay Ang kay laking lupa Super nun. Paano pa pumunta si Taylor Swift? Magko-concert sa Kingdom. Oo, Diba? biggest indoor Sino stadium. Oo. Oh, biglang napaisip din ako sa pera na yun. Mag-host tayo ng Olympics. O di dyan na, meron na tayong Pero Ronald, baka World may Cup. connection din tayo dyan sa Davao. Ang chismis nga, isa sa mga bagmen yan eh, si Kibuloy. Yung pangalan chismis eh. By you know who. No, yun yung isang Ayun. chismis. Sabi mismo ni Duterte, pag si Kibuloy may binili, laging dalawa yan. Pag bumili ng bahay, dalawa. Pag bumili ng kotse, dalawa. Dahil hati kami. Package deal. No? Oh. Hati kami. Kaya hindi ako magugulat na hati sila dyan sa mga properties, sa mga bank accounts na yan. Dahil mismo si Digong inamin niya eh. Yung si Kibuloy and si Digong, parehong advanced age eh. So are we seeing a foreseeable future? Biglang si Sara na yung reyna ng kingdoms, kanya na yung buong Glory Mountain. Di ba? May ganun sila tayo Andiyan eh. naman si Kitty ah. Mas matanda si Sara, di ba? Mas Pero halimbawa, ang kaso sa Amerika, ang kaso rito ay hindi pa naman umaabot ng money laundering dito. Sa US, money laundering eh. So pwedeng i-freeze yan. I-freeze yung mga accounts, i-freeze yung pagbebenta ng lupa, lahat yan pwedeng ganun din. Kung money laundering yung kaso.
Ibig sabihin, pwedeng nanggaling yan sa illicit criminal activity. So, pwede yung kumpiskahin. Right, I think we'll keep it on that note kasi napaisip din ako sa pera na yan. Parang na-depress ako at wala yata tayong makuha dyan, Mark. At speaking of that, baka naman sa susunod na topic, meron tayong makuha dyan. Ito naman, Alice Goes Cassie. Speaking of makukuha, speaking of Exactly. mana. Exactly. Ang tagabagmana ng Pogo Queen. Ay, sorry. Sorry. Sir Ronald, papunta na tayo sa X-Men conversation. Alright, ito na. Thank you so X-Men much. ba? Expert ako dyan. Yeah, next topic yan.